Sa dinami-dami ng mga aral na salita ng Diyos sa buong daigdig, lalo na sa bansang ito, walang makapagsabi kung ano na ang totoong nangyari sa daigdig nito at ipaabot sa mga lider o pangulo ng bansa at sa mamayan ng bansang ito. Matagal ko na sanang sinabi ang mga bagay na ito, ngunit hindi ko ibig pangunahan ang mga aral na salita ng Diyos. Baka sabihin naman ng iba o makapagsabi silang nagmamarunong lamang ako na ang totoo naman talaga nito'y wala talaga akong alam. Ayon sa kwento sa aming lugar at sa lahat na nakapaligid, nakaimbento ng isang kemikal ang taga-China upang magkasakit at magkasalot ang lahat ng mga tao. Kahit ako'y isa akong naniwala sa mga kwentong ito. Ngunit ito pala ay fake news. Isa sana akong natulan sa mga batas nito. Mabuti na lang, Diyos ang tagaturo ko. Sa sinabi kong ito'y, marami na kaagad ang magagalit sa akin, sapagkat iisipin nilang kinakampihan ko pa ang mga insik. Titignan nga natin kung matatuwa nga sila at lahat kayo sa aking sasabihin. Magbabasa ako na banal ng aklat. Ngunit gagamitin ko ang karunungan ng Diyos na ipinagkaloob niya sa akin. Inuulit ko, ang mga salot na ito hindi galing sa tao, galing sa Diyos. Ang kalaban ng mga tao ay Diyos. Sapagkat sabi ng aking guro, kung galing nga sa kanila, dapat nilang ipagmalaki at ipagmayabang. Sapagkat kung hindi ibig gustuhin ang utos nila, padadalhan lamang nila ito ng salot. Ibig sabihin, may inuutos ang Diyos na ipapagawa sa mga tao sa bansang ito. Sa dami-dami ng upload ng video ko, ngayon nyo malaman na hindi ito scripted, sapagkat nagbabasa ako, gumagamit ako ng salamin. Mababasa ninyo sa Mateo 24:3-27 ang buong pangyayari ito. Marcos 13:1-23 at Lucas 21:24. Ang ipaliwanag ko ay ang Marcos 13:1-23. At ang aklat na ito'y hiniram ko lamang ito sa kapitbahay. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, kailan po ba mangyari ang mga bagay nito at ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit na maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw hindi naman. Ang sinasabihan nito'y hindi talaga sila Pedro, Santiago, Andres at Juan, kundi ang lingkod niya na tagasunod, sapagkat patay na ito at tapos na ang kanilang tungkulin. Marami niligaw at mapanggap na sila ang Kristo at iligaw nila ang marami. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaang malayo lugar. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang mga karian laban sa kapwa karian. Dilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghirap katulad ng naranasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo, sapagkat kayo dirapin at isakdal sa mga sinidrin, hagupitin sa mga sinaguga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatutuo sa kanila. Kung iisipin, ano pa nga ba ang patununayan ng mga ngaral na salita ng Diyos sa mga pinuno
Alam naman nila na ng mga pinuno na si Hesus ay Diyos, sapagkat karamihan ng mga pinuno sa bansang ito ay mga Kristiyano. Ngunit dapat munang ipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakpin nila upang litisin, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin ninyo sa oras na yon. Sasabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin sapagkat hindi kayo ang magsasalita. Ang inyong sasabihin at manggaling sa Espiritu Santo. Ipagkaluno ng kapatid ang kanyang sariling kapatid. Ng kahulugan ng kaluno, ipakilalang masama upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Sino nga ba naman susunod sa utos ng Diyos na ito? Sapagkat imbis wala silang kalaban, magkakaroon sila ng maraming kalaban. Imbis walang nagalit sa kanila, magkakaroon nga ng galit sa kanila. Ngunit ang manatiling tapat hanggang bukas ay siya lamang maliligtas. Unawain ito na bumabasa. Sa ibang kasulatan o bersyon, may nakalagay dito, dapat isang matalinong tao. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan sa dakong di dapat kalalagyan, na ang ibig sabihin nito, hindi niya ito tungkulin. Sa ibang kasulatan, may nakalagay sa bayang banal. At ang tinutukoy na bayang banal ay ang bansang ng Pilipinas, sapagkat may mga hinirang ng Diyos at may propeta sa bansang ito. Ang mga Nasaudiya ay dapat nang tumakas papuntang kabudukan. Sa ibang kasulatan, ang mga Hudyo. Hindi lamang ang mga Hudyo ang sinasabihan ito, kundi iyaon din ng mga Kristiyano, na tulad din sila sa mga Hudyo na ayaw sumunod sa pinag-utos. Kaya pinapatakas sila sa kabundukan, sapagkat kung dito sila sa kapatagan at sumuway sila, lagi silang huli, lagi silang mapaparusahan. Ang nasabungan ay huwag nagtangkang pumasok sa bahay upang kumuha ng anuman. Ito ay quarantine, nang ibig sabihin manatili sa loob ng tahanan, huwag pagala-gala kung saan. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal, nang ibig sabihin ang kabilang dayo o kabilang lugar ay di na kailan pang umalis, manatili sa loob ng tahanan. Sa mga araw na iyon, kawawa ang nagdadalang tao, sapagkat walang pipiliin ito kahit nagdadalang tao ay tatamaan at nagpasuso. Ang pinakakawawa nito, yung mga bata na tinitemplahan ng gatas sapagkat lockdown, walang hanap ang buhay ang magulang nila, magugutom ito. Ipanalangin niyo na huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Ang tinutukoy nito ay ang mga tumatakas, sapagkat sa araw na iyon o panahon, ang mga tao'y nagranas matinding kapigatian na hindi pa naranasan ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Ang pangyayaring ito ay nangyari na ito sa kapanahonan ni Propeta Moises. Nang pinadalhan ng Diyos ang salot ay ang Ehipto lamang. Ang tanging ginawang paraan ng Diyos na inutos kay Propeta Moises ay hihiran ng dugong tupa ang pintuan ng mga bahay nila pagkat pati sila'y tatamaan ng salot na ito at hindi lamang kila Paraon. Inulit ko, ang Ehipto lamang at hindi buong daigdig. Ngunit sa panahon ngayon, buong daigdig ang pinadala niya ng salot na ito. At ito rin ang salot na pumatay sa mga panganay ng Ehipto. Ang utos na igamot sa coronavirus ng Diyos sa panahon ngayon ay luya. Kagalang-galang na Pangulo at Ama ng buong bansa, bakit hindi po ninyo iutos sa mga doktor na subukin ang luya?
at hindi na muling maranasan kahit kailan. Ang pangyayari nito ay hindi na maulit. Kaya kahit ang tuklas ninyo ng baksin, kontra rito, hindi kayo pagkakuluban ng Diyos kahit sino pa sa daigdig nito, sapagkat hindi na ito maranasan kahit kailan. Ngunit, mahinto lamang ito, hindi ako Diyos, ngunit alam ko ang paraan kung paano mapahinto ito, at nandito lahat nakasulat ang mga paraan na ibigay sa Pangulo ng Bansa. Kayo lamang kagalang-galang ng mga lider, Pangulo ng Bansa, ang inantay ko. At handa kong ibigay sa inyo ang mga paraang ito. At kung hindi peksiin ng Panginoon ng panahon iyon, walang sinumang makakaligtas. Ibig sabihin, lahat matatamaan ng salot na ito. Subalit, alang sa kanyang mga hinirang, paiksiin niya iyon. Ang tinutukoy dito sa banal na aklat na kanyang mga hinirang ay ang mga pinuno ng bansang ito. Kaya huwag magtaka ang mga mamayan. Halos lahat ng mga pinuno sa bansang ito ay halos hindi ito matamaan. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o kaya naroon siya, huwag kayong maniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng himala at kababalagan upang iligaw kumari ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo, sinasabi ko na sa inyo na ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Papaano nga kung totoong tunay siya na lingkod ng Diyos? Ibig sabihin ng Diyos, kung tunay siya lingkod ng Diyos, siya ang pupunta at hindi na kailangan nyo siyang puntahan. Nagalit ang Diyos sa didig nito, malalaman nyo kung ano ang dahilan. At narito, bilang katibayan, 2 Timothy 3:1-5. Ganito ang nakasulat. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuwi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Kaya sa galit ng Diyos, ito ang pinadala niya. Pahayag 6, 7, and 8. Inalis ng koldero ang pang-apat na silyo at narinig kong sinabi ng apat na buhay na nilalang, Alika, at ang nakita ko na may isang kabayong may paputlang kulay, ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan, at kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikapat na bahagi ng lupa, ibig sabihin buong daigdig, upang pumatay sa pagitan ng digmaan, tagutom, salot, at mababangis na hayop. At ang nagpadala ng salot nito, walang iba, kundi ang Diyos, na Jesus ang kanyang pangalan. Bagamat nalaman ninyong Jesus nga ang pangalan ng Diyos ko, ang mga Hudyong Muslim, galit ito sa akin, sapagkat ang Diyos nila naman ay si Allah. Ang mga insik naman ay ganon din, sapagkat ang Diyos naman nila ay Buddha. At iba pang reliyon na hindi naman Isus ang pangalan, lalo na ang mga Kristiyano, sapagkat sa sinabi kong ito'y sinisiraan ko ang mga Kristiyano. Sa pagkakataong ito'y ni isa man walang ang ibig magtanggol sa akin ni kahit sarili ko pang dugo at laman. At lahat nga, magagalit nga ito sa akin.
At sinabi ng aking guro, ubusin mo na agad ang iyong kalaban, sapagkat kasing dami na buhangin sa dagat ang makakalaban mo. Ang utos na ito'y hindi ko to susundin upang matupad ang nakasulat sa banal na aklat. Malalaman niyo to ang aking sagot kapag kaharap ko na ang mga leader.